suffering good? So, maaari po nating isipin, no? Siguro ang pinakauna po nating maiisip right now in the present, suffering because of the war. Ayan. Kasi po, yan na nga, yung nangyayaring kaguluhan between US, Israel, and Iran. Ito po ay nagdudulot ng kakaibang suffering, hindi lamang po sa kanila, ngunit sa ating lahat, no? Lahat po ay affected. It may seem na nasa mga lugar po tayo na kung saan tayo ay ligtas, praise God, but still, kaparte pa rin po tayo nung pagdurusa na yon in Tagalog, no? Ah, ah, yun po ay, ito pong war na to ay isa lang sa example ng pagdurusa po natin dito sa lupa. Pwede rin naman po na tayo ay nagdurusa because of our faithfulness for Christ. Marami pong Kristiyano ngayon, lalo na po sa Iran, na sabi nga po na i-share ni Pastor Lynn that the fastest growing Christianity are in Iran. Nasa Iran po yung talagang biglang nag-boom yung Kristyanismo po sa Iran, ano? Sa Iran. And presently, eto nga pong kaguluhan na to, no? So, maranas po ang maraming mga mananampalataya ng pagdurusa all over the world. Marami po. Ang mga nagtatago, yung iba talagang pinapersecute sila, pinapatay pa sila because of their faith. But this kind of suffering na pag-uusapan po natin today is the kind of suffering specifically about suffering for following Christ. Ang isa pong example for this kind of suffering for following Christ is Daniel. Naalala niyo po yung kwento ni Daniel. He was punished for continuing to pray to God despite a royal decree. So in Daniel 6 po, di po ba, meron po siyang mga kasama na kapwa niya leader. And then nung marinig nila na siya ay ipopromote nung king, ayun na, nag-scheme na sila, nagplano na sila na, kailangan hanapan natin ang paraan para hindi matuloy yung promotion na yon. So dahil si Daniel ay hindi siya corrupt, wala silang makitang mali kay Daniel. So ang ginawa nila, gumawa sila ng royal decree na nagfo-forbid sa mga tao nung panahon na yon na hindi pwedeng magdasal. Hindi pwedeng magdasal sa kahit kanino bukod dun sa hari nila. So ito namang hari nakinig dun sa mga tao na yon at so pinalabas nga niya itong royal decree. But later on in the story, maalala po natin na dahil si Daniel po hindi niya kayang hindi mag-pray kay God. Di po ba? At kahit na pinalabas na tong human law na to, itong yung kanilang rule na hindi pwede mag-pray kahit kanino bukod sa hari natin. Yun lang, dun lang tayo pwedeng manalangin, siya lang dapat. Pero ang ginawa ni Daniel, nag-pray lalo pa niyang dinagdagan, ginawa niyang 3 times a day na siya ay manikluhod upang manalangin. Of course, nakatutok sa kanya yung mga ah, ah, mga leaders na yun na naiinggit, ano po. At inireport nila kagad sa king na nakita namin si Daniel, nananalangin siya sa God niya. At parusahan mo siya, ipadala mo siya dun sa kulungan ng mga leon. At alam nyo na, kapag nung time po na yon, yun po yung, excuse me po, yun po yung kanilang kaparusuhan, ano? Kung meron pong mga pagkakasala, dadalhin sa kulungan ng mga leon at alam niyo na po, madededs na po sila doon dahil kakainin sila ng mga leon.
But why? What is the suffering of Daniel? Faithfulness to God over human law. This is suffering for devotion to God and not random hardship. Kayo po ba? Kung narinig nyo na, oh, ito ang batas. Huwag kang magpe-pray dahil nga ikakamatay mo. Gagawin po kaya pa rin natin ang manalangin or gagawin pa rin kaya natin kung nasumalungat dun sa batas na yon, kung sinabi na nilang bawal, wag mong gawin kasi mamamatay ka. Pero Daniel did exactly the opposite because he chose his faithfulness to God over human law. So this kind of suffering, itong pagdurusa na ganito na talagang without panlalaban, alam niyang mamamatay siya but he trusted God, and you know the rest of the story, di po ba? Siya po ay iniligtas ng Panginoon at nagpadala ang Panginoon ng anghel para i-shut yung mouth ng mga leyon. Mga leyon, hindi po nag-iisa, no? So, ganun din po sa ating mga pagdurusa na hindi lang iisa, kung minsan sabay-sabay, sunod-sunod, hindi pa po tayo kumbaga hindi ka pa nakaka bawi o una mong heartbreak o una mong problema, eto na naman, meron pang iba. So, tingnan po natin yung mga leon na gano'n, no, nakaabang sa kanya. But what God has done is that sinara ang mga bibig ng leon at kinabukasan nung pumunta ang hari para siya ay kamustahin, sumagot at tinanong siya, Daniel, ikaw ba ay iniligtas ng Diyos mo? At siya ay sumagot ng oo, ako ay iniligtas ng aking Diyos. So ganitong suffering po ang tinutukoy ng ating verse today. How can you rejoice while suffering? Ito naman po yung susunod na tanong, ano? So sabi, kung babalikan po natin, no? Are all suffering good? Not all suffering are the same. But particularly, we are talking about suffering for following Christ. The next question is, how can you rejoice while suffering? Di po ba? Parang kung isipin mo ba, ano ba 'to? Hindi yata makatotohanan 'to, 'no? Parang, are you for real? Magre-rejoice pa, nagdudusa na, magre-rejoice pa? Tingnan po natin ang John 11 verse 35. Ito po yung story ni Lazarus. And this is the shortest verse in the Bible. Jesus wept sa ah, iba pong translation ng Bible. Ano po? Jesus wept, even Jesus wept. And this is the story nga po na namatay si Lazarus at nung dumating na si Jesus dun sa tomb, ay siya ay umiyak. Kahit pa, alam naman po niya, no? Alam naman po niya na mare-resurrect si Lazarus, but still, Jesus wept. Sabi po dito, rejoicing doesn't mean ignoring pain. It means holding onto hope in the middle of it. Di po ba? Hindi naman po ibig sabihin na hindi ka nasaktan, ay ignore ko 'to, hindi or magkukunwari tayo na, "O sige, sabi kasi sa Bible mag-rejoice daw, eh." So, hindi pala puwedeng magpakita ng remorse or ng kalungkutan. Pero pinapaalalahanan po tayo that rejoicing doesn't mean ignoring pain, because Jesus, that time when he wept, was also in pain. Naramdaman niya yung sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. But it means holding on to hope in the middle of it. So magbigay po tayo ng isang example kung paano ba tong rejoicing while suffering. Paul and Silas singing in prison. So
Alam niyo po 'tong story na 'to na kung saan nahuli nga po sila, kinulong sila, binugbog, chained, and thrown into prison. So, alam niyo, I'm not, I'm not sure, no, if any one of us here has experienced being jailed, and I pray na hindi natin to danasin kahit kailan. But we do know that we have brothers and sisters na nasubukan ito. And so, in the modern times, siguro, katulad nga po dito, malinis at ano, alam niyo po yan, free food and everything, even nga po sa US mas gugustuhin pa po nilang makulong para sa libreng lahat kesa yung nasa labas sila at sila ay walang matirhan, walang trabaho. Pero nung panahon po na yon, ma-imagine lang po natin na lang na na ah, yung pain, yung suffering na inabot ni Paul and Silas ay kakaiba dahil malamang marumi, masikip, mabaho at kung ano-ano pa. Physical wounds, sabi nga po dito, physical wounds, injustice, and imprisonment. Pero ano po ang ginawa nila? They did not deny their suffering. Alam nilang nandun sila sa sitwasyon na yon. Maybe their feet are bound or yung kamay nila or both, kamay at paa nakatanikala. They did not deny their suffering, but they chose to worship in the middle of it. Di po ba? Kumanta po sila ng kumanta doon kahit sila ay nagdurusa o kahit pa umiiyak po siguro. We can just imagine na in the middle of it, in the middle of the storm, pinili po nila na sambahin at purihin ang Panginoon. At ito po ay pwedeng-pwede din po nating gawin ito na yung ating battle cry ay ang pag-awit natin to praise, to continue to praise and to worship God in the middle of it. Ituloy po natin dun sa poem po na ibinigay for today. Sasabi po niya, babasahin ko lang po as is. Many hours of waiting were necessary to enrich David's harp with song. And hours of waiting in the wilderness will provide us with psalms of thanksgiving and the sound of singing. The hearts of the discouraged here below will be lifted, and joy will be brought to our Father's heavenly home. What was the preparation for Jesse's son, David, to compose songs unlike any others ever heard before on earth? It was the sinful persecution he endured at the hands of the wicked that brought forth his cries for God's help. Then David's faint hope in God's goodness blossomed into full songs of rejoicing, declaring the Lord's mighty deliverances and multiplied mercies. Every sorrow was yet another note from his harp, and every deliverance another theme of praise. One stinging sorrow spared would have been one blessing missed and unclaimed. One difficulty or danger escaped, how great would have been our loss. The thrilling psalms where God's people today find expression for their grief or praise might never have been known. Waiting on God and abiding in His will is to know Him in the fellowship of sharing in His sufferings and to be conformed to the likeness of His Son. Therefore, if God's desire is to enlarge your capacity for spiritual understanding, do not be frightened by the greater realm of suffering that awaits you. The Lord's capacity for sympathy is greater still, for the breath of the Holy Spirit into His new creation never makes a heart hard and insensitive, but affectionate, tender, and true. Ang at ito po ang tula galing kay Anna Shipton. So again, we are being reminded na tanging ang Panginoon po ang may kakayanan
sa ating mga buhay at ang sa atin po bilang mananampalataya na ay hindi matakot bagkos ay patuloy na magtiwala sa Kanya dahil ang lahat ay part ng isang mas malaki pang plano sa buhay natin na maaaring batid na po natin sa mga iilan or sa ating lahat, or we are still trying to figure out, we're still trying to find out kung ano nga po ba yung ibig mangyari ng Panginoon sa ating mga buhay. So sabi po dito, so ito po yung aking isa sa mga example na to make us understand more. It is only part of the bigger picture. You can say it to yourself. It is only part of the bigger picture. Ang lahat ng nangyayari po sa atin ngayon ay kadugtong ng isa pang mas malaki. There is always something bigger than us. Ang ating pong mundo ay hindi maliit. Malawak po ito. And so ang lahat ng pangyayari sa buhay natin is part of the bigger picture. God cares about our suffering. God cares about our suffering. Ito po ay nagmula kinuha ko po siya sa Tagalog version po ng lalo po nating maintindihan. Exodo 3:7. Nakita ko ang paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupit ng mga namamahala sa kanila at naaawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga pagdurusa. Let that sink in and let it speak to you na ang Panginoon may pakialam sa iyong paghihirap, sa iyong pagdurusa. Katulad nung narinig niya, di po ba, malinaw, Tagalog, paghihirap ng aking mga mamamayan sa Ehipto, sa Egypt po, di po ba? Kung kaya po dinala niya, tinanggal niya from Egypt ang kanyang mga mamamayan dahil narinig niya. God is hearing us every time that we call out to Him. Every time humihingi tayo ng tulong, siya ay naaawa dahil sa ating mga pagdurusa. Wala pong mga panalangin that falls on deaf ears. Pangalawa po, it is only part of the bigger picture. He brings deliverance and comfort. Ito naman po ay galing sa Psalms, awit 91:14-15. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Ito po ang pangako ng Diyos sa atin. Ililigtas niya ang mga tapat sa Kanya, iingatan niya ang mga taong kumikilala sa Kanya. So He brings deliverance and comfort. Ano po? Ang lahat ng ang mga tumatawag sa kanya na willing to listen, yun nga po, sasamahan niya at sasaklolohan. Maaaring hindi po natin nare-realize ito, no? Kung minsan po, that's why yung feelings and emotions po natin ay hindi po natin hayaan na laging mag-overpower po sa atin, so that we can be open, so that we will realize na napakarami na pong pagliligtas ng Panginoon sa atin. Napakarami na po niyang um, panahon na hindi niya tayo iniwanan at tayo ay kanyang parating sinasamahan
at sinasaklolohan sa ating mga problema. Kung minsan po kasi, no, kung meron po tayong pinagdadaanan today, tayo po ay nakafocus lang dun sa problema na yun. Naku Lord, sabi ko sa iyo ganito. Naku Lord, paano ba to? Naku, ganito. We are in the now. We are in the present and in the now, pero nakalimutan natin na ang Diyos ay tapat, no? Hindi natin naiisip na, okay, ito na Lord, kailangan ko na ngayon, kailangan ko na ganito, ngayon na, now na. But hindi natin naaalala na napakaraming pagkakataon na tayo ay iniligtas, sinamahan at sinaklolohan ng Panginoon sa ating mga pagdurusa. He values justice and healing. Isaiah 58:6. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Ito po ay Isaiah 58, 6 to 8. 6 to 8 po ano, pero ito po yung verse 6. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin, palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Verse 7. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin, ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit, at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalhatian ni Yahweh. Praise God. He values justice and healing. Kung kaya nga po ang Bible ay instructional, ano po, binibigay po niya yung information kung ano ang dapat nating gawin. At dito po napakalinaw na kung paano pinahahalagahan ng Panginoon ang hustisya at ang kagalingan natin. Paano gagawin? Ito po yun. Nandito po ang instruction ng Panginoon. This brings us to our spiritual principle 1. Don't be surprised by hard times because God can use them. Di po ba? Don't be surprised by hard times. God can still use them. Ito po yung siguro po ang isa pang magandang example po dito yung kay Joseph po, 'di po ba nung nakulong po siya and then ininterpret po niya yung napanaginipan nung cupbearer, yung pong taga in charge po sa cup ng hari. Maalala po natin na after niyang tulungan yung cupbearer, sinabihan po niya na alalahanin mo ko pag lumabas ka na dito, alalahanin mo ko, and then fast forward, hindi na po siya naalala, no? Nakakalimutan na po siya nung cupbearer na tinulungan niya. So, may mga pagsubok po tayo sa buhay na kung saan parang feeling overlooked po tayo, no? Feeling forgotten sa kabila ng kabutihan na nagawa, katulad nga po ni Joseph, no? Naging kabutihan niya yung pag-i-interpret niya ng dreams ng cupbearer, pero na-overlook yon. So, yung pong delay, dun sa delay, nakalimutan na nga siya na nandun siya
sa hindi po delay, betrayal. Nakalimutan na nga po siya na nandun pa siya sa kulungan, binitray na nga siya ng kanyang mga kapatid at nung asawa ng hari, ano, pinalabas na kasalanan niya, ay yun na nga, nakakalimutan pa siya. So, sabi po dito, trials can bring us closer to Jesus and help our faith grow stronger. Ang lahat po ng ating pinagdadaanan, di po ba, ang lahat ng ating pinagdadaanan ay it's meant to help us grow stronger. Maging yan man po ay sa loob ng preso o sa labas ng preso, o preso na tayo din mismong gumawa sa ating isipan. Ito pong mga pagsubok na ito brings us na mas palapit pa sa ating Panginoon and can help our faith grow stronger. Dito po tayo mas lumalakas. Ano po ang ating pananampalataya are being stretched. Sabi nga po nila, no, parang muscle na kailangang i-stretch, kung hindi ay hindi lalakas. Huwag po nating ikagulat dahil ang mga pagsubok na ito ay ginagamit ng ating Panginoon at patuloy na gagamitin sa araw-araw ng ating buhay. Ang mga pagsubok po na ating dinaranas ay kapupulutan po natin ng napakaraming realization, lalo na pag napaka-imposible, di po ba? Isa po sa aking mga panalangin, sa marami pong pinagdadaanan ko ay ang lagi ko pong sinasabi sa Panginoon, Lord, make it impossible. Make it impossible nang sa ganon, kapag naging posible na, then pwede kong ipagmalaki na itong imposibleng bagay na to nangyari dahil sa Panginoon at tanging dahil sa Panginoon. Yun po yung aking mga isa sa mga panalangin ko sa Panginoon na yun nga po gawin niyang imposible nang sa ganon ay hindi ko pwedeng sabihin na it's because of me, it's because of what I did, it's because of la la la, me. Pero dahil imposible ito, then pwede kong ipagmalaki na tanging ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Pangalawa po, pain can turn into praise. So, ito po yung sample kanina, no? Sa poem po kanina, si David, nung siya po ay sinusulat niya ang libro ng awit, ang Psalms, pain can turn into praise. Dito po ang example po nung naibibigay ko, yung sa aking devotion po kanina, ano po, si Hannah. Alala niyo po si Hannah, yung nanay ni Samuel. Um, she was in great pain dahil nga po barren siya, hindi siya magkaanak, tinutokso pa siya nung pangalawang asawa nung kanyang asawa nung kanyang asawa, no, parang babae ka, meron kang matres pero hindi ka naman nagkakaanak, no, paulit-ulit. At si Hannah in her desperation was seeking God. She was praying, she was devastated, and she was just just desperate for God, na hinihiling niya, nananalangin siya, no, na Panginoon, bigyan mo ko ng anak. Bigyan mo ko ng anak. At lagi siyang bubulong-bulong dahil lagi nga po siyang nananalangin, ano. You can just imagine na siguro lagi siya sabi, Lord, bigyan mo ko ng anak, Panginoon. Lord, ganito, ganyan. Hanggang sasabi nung isa sa mga priest na, lasing ka ba?
Bakit lagi kang bubulong-bulong? Yun, napagkamalan pa siya na lasing kasi nga po bubulong-bulong siya because she's always praying. She's that desperate na lagi siyang bubulong-bulong, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. And make me uh, uh, um, uh, gawin mo sa akin na ako ay mag manganak, magkaroon ng anak, and at siya ay iaalay ko sa iyo at hindi niya pa in English ay hindi niya padadapuan ng gunting or razor yung ulo ng bata, no? Para pong si Samson the Nazarite na yun din yung naging prayer ng kanyang ina. Na pag binigyan mo ko ng anak, ay hindi ko pa dadapuin ang gunting o yung pang-shave nga po sa kanyang ulo. And then yun nga po, yung kanyang pain na yon, yung pain ni Hannah na yon ay nag-produce ng praise because indeed God has honored her prayer at binigyan siya ng anak which is Samuel. Ah, the very thing that hurts today might become the story that encourages someone tomorrow. Di po ba? So kung meron pong, dahil hindi naman po tayo magkakatabi dito, ano po, mamaya po, i-message nyo po yung isa, dalawang kaibigan ninyo at sabihin nyo sa kanya, eto pong ano na to, exactly this one. Kopyahin nyo na po. The very thing that hurts today might become the story that encourages someone tomorrow. Kung ano man kapatid ang nagbibigay ng sorrow sa iyo might become the story that encourages someone tomorrow, di po ba? Kaya nga po sabi nila, we are being encouraged to testify the goodness of the Lord. Ano itong pinagdaanan mo na iyong nalagpasan at nakita mo ang kamay ng Diyos kung paano kumilos, kung paano gumalaw. Kahit na ikaw ay nandun sa pagdurusa at masakit na masakit, kung ano man ang nagkukos ng sakit na yon today, can become a story that encourages someone tomorrow. Pangatlo po, God uses trials to prepare us for greater purpose. Yun naman, no? Yung mga pagsubok na yon ay ginagamit niya for the greater purpose. Through these experiences, God shapes us into people who can serve Him and help others. Di po ba? Marami pong ginagamit ang Panginoon kung as many as the trials, as many as the issues that we are having in our lives, ganun din po karami yung gagamitin ng Panginoon for the greater purpose. Di po ba? Yung mga nararanasan natin ay we are in the testing phase. Di po ba? So God can find us faithful. Wala pong exempted doon. Doon po sa trial phase po na yan, no? Araw-araw po yan ay ating dinaraanan. Araw-araw, I can say. At ang lahat ay pagtetest pa rin of our faith to prepare us for the reward, to prepare us for greater purpose. Di po ba? Hinuhubog tayo ng Panginoon. Ito pong mga pagsubok po natin, hindi po ito maaaring para sa wala lang. Wala lang. Sige lang, magdusa ka. Pagdaanan mo lahat yan, lumuha ka ng dugo. Tapos marirealize natin, for nothing. Hindi po ganon ang ating Panginoon.
Ang lahat po ng ating pinagdurusahan at pinagdaraanan ngayon is to prepare us for greater purpose. Your trials are not wasted. God can turn them into growth, worship, and purpose. Read that again. Your trials are not wasted. God can turn them into growth, worship, and purpose. Para tayo ay lumago. Upang tayo ay manatiling magpatuloy na sumamba at magpuri sa Panginoon, no matter what. At para sa purpose na itinalaga ng Panginoon sa atin. What is your purpose? Ano sa tingin natin ang purpose ng Panginoon kung bakit pinagdadaanan natin lahat ng ating pinagdadaanan? In summary, yung tatlo pong principle na ating tinalakay today. Don't be surprised by hard times. God can use them to make us grow. Pain can turn into praise, worship. God uses trials to prepare us for greater purpose. Dun po kasama po dun sa ibinigay po sa akin ni Pastor Rory. Ito po yung last na verse. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me faithful, appointing me to His service. Still, we should be thankful na tayo ay patuloy na nabubuhay under dun sa yung alam niyo yun, we are here right now listening or taking notes or doing something else under the premise that God has given us that strength. We cannot do anything without strength. At sino ang tagapagbigay no ng ating Panginoon? He wanted us to be faithful to Him, ano man ang mangyari. Walang espesyal na formula, walang espesyal na sikreto. Hindi ito sikreto. Kung hindi ito ay ibinubunyag sa atin ng Holy Spirit that this is what we are going through and that God wants to find us faithful. Sabi nga po dun sa kanta, di po ba? Oh, may all who comes behind us find us faithful. Di po ba? Na, when the day comes na darating ang panahon na tayo po ay uuwi sa ating Panginoon, and let us make sure na doon po tayo sa Kanya, ano po? May all who come behind us find us faithful. Katulad po ng mga apostles niya, ng mga tao na nabuhay at namatay, bearing witness to God's faithfulness, yung at pagmamahal ng Panginoon, dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Patuloy nating pasalamatan na ang lahat ng ating pinagdadaanan at lahat ng pagsubok at hindi ko po masabi lahat ng mga terms, ano po, suffering, trials, pagsubok in Tagalog, pinagdadaanan, problema, at mga issues, ano po, kung ano man pong word yan ang naiisip ninyo that equates to pagdurusa, let us praise God. Let us thank God because we are
sabi nga po dun sa ating unang verse kanina, we are participating in Christ's suffering. Di po ba? So therefore, let us let us rejoice. Di po ba? Sabi po dun sa First Peter. If you share in Christ's suffering now, and this is my last slide for today. If you share in Christ's suffering now, you will share in his joy and glory later. Eto na po yun. Eto na po yung sinasabi na hindi nasasayang ang kahit na ano pang pagdurusa sa buhay natin because our future joy is guaranteed. Bakit? Because when we come home to God, guaranteed na in Christ Jesus, who's sitting in His throne today, na doon sa langit, we will find joy. Your suffering has meaning. Hindi po yung walang kapararakan lang na nagdusa at naghirap at kung ano-ano pa ng wala lang. Di po ba? Marami po tayong mga lalaanan ng panahon, ng oras, pinaggugugulan at pinag-uubusan ng oras. For what? It is my prayer po that whatever it is that we are spending more of our time on has meaning. Dahil sabi nga po dito, your suffering has meaning. And it is my prayer na whatever we are going through, we find meaning. Now, if it is not giving you meaning, then i-check po natin yung mga priorities po natin, where do we spend our time at ano tong pinagdadaanan natin, na kung saan at the end of the day ay wala lang pala. But this kind of suffering that we are doing, because that we are experiencing because we are following Christ, may katuturan, may kahalagahan. Glory follows suffering because Jesus is glorious, because Jesus is victorious. Ipinanalo na ni Jesus Christ ang lahat on the cross. Di po ba? Suzo, naipanalo na niya. Nandun na yung mga blessing natin na tinatanggap natin araw-araw, yung ating kagalingan na ating tinatanggap araw-araw, yung mga direction and plano niya sa buhay natin. Glory follows suffering. And that's why we praise. And that's why we thank God for the suffering that we are enduring, that we are going through every single day sa buhay natin. And even and take note po, no? And even na tayo ngang mananampalataya na ay dumaraan pa rin sa fire, dumaraan pa rin sa pruning, dumaraan pa rin sa ganitong mga sitwasyon sa buhay natin. Di po ba? Tayo ngang mananampalataya, nangyayari sa atin to. So just imagine, dun sa mga hindi pa nananampalataya, sa mga hindi pa nakakakilala, gaano kahirap, gaano kabigat, na hindi nila alam that our future joy is guaranteed. Hindi nila alam na yung suffering has meaning. Hindi nila alam that glory follows us. Na merong pangako ang Panginoon, pero hindi nila alam. Suffering now, glory later. Di po ba? Yung pong mga buy now, pay later na usong-uso po ngayon, suffering, kumbaga, enjoying now,
suffering later. Ano po, pagdating na ng bayaran, no? Nag-enjoy na tayong mag-shopping and then yung nung bayaran na, ayun na, aray ko. Di po ba? But this one, yung kaalaman, yung katuruan natin for today is the opposite. Suffering now, glory later. Amen? Lahat ng ating pinagdadaanan now ay magbubunga ng glory. So, pwede nyo rin pong i-share ito. Remember po yung pag-share nyo mamaya na ang lahat ng pinagdadaanan niya can be testimony and encouragement to someone else. Ito naman ang isunod nyo. Your suffering now is glory later. It is for God's glory later. Amen. At the end of it all, sa lahat ng nangyayaring kaguluhan, ano po, at apektado ang lahat, ang mga karatig bansa, yung mapalayo, mapalapit, ay affected pa rin po sa nangyayaring kaguluhan. And even here po sa Abu Dhabi hanggang kanina, no, ito pong phone ko, salamat sa technology, na may mga klase po ng pagsabog na kahit gabi maririnig niyo yung alert. Pero parang it's either yung phone ko or yung government ang nag-make ng adjustments na kung saan hindi naman naguguluntang yung mga tao nagpapahinga. Meron pa rin pong mga alert early in the morning, and kahit po kanina nung ako'y nagde-devotion na, meron pa rin pong mga alert. Just to precaution, ano, as a precaution po dun sa mga tao. At ang kasunod naman po nun is to thank the people from, thank you for, ano yung sinasabi nila sa second alert po nila, yung salamat for trusting us, parang ganun, you can still go on with normal activities for the day, ganun. But, yep, we are hopeful na at the end of this all ay meron tayong Panginoon na lagi nating naaasahan na ang lahat ng ating pagdurusa at pinagdadaanan ngayon ay merong kabutihan na idudulot sa atin. What great joy, di po ba? Na malaman ito at mapaalalahanan, kasi alam ko po na marami po sa atin dito alam na po ito. Ngunit ito ay isang paalala na no matter what, huwag po tayong bumitaw sa ating faith, sa ating pananampalataya. At the more na tayo po ay sumasakit na yung dibdib, no, sa mga pangyayari, ay mas lalo pa nating itiin ang ating mga panalangin. Katulad po ni Hana, na patuloy na hanggang sa ah, nakamit niya yung kasagutan sa kanyang mga panalangin. Let me end po by saying na ang ating pong Panginoon may sariling timeline. Ano po? Although marami po sa atin ang desperado, let us devote ourselves to prayer until we receive what we prayed for. Until we receive what we prayed for. But let us trust God's timing. Ano po? Pagkatiwalaan po natin yung timing ng Panginoon because He does not operate in our own timing. Ano po? Hindi po siya nag-ooperate sa timeline natin na Lord, now, now, now na. Marami po sa ating mga buhay na maaaring sagutin ni Lord ngayon, mamaya, bukas, after 1 year, 5 years, 10 years. But surely, the Lord, our God, will answer. He always answers. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait.
Ang lahat ng tatlo po na yon ay kasagutan. But we need to trust God to answer in His time. So, maraming salamat po for letting me share today. At I pray po na ating pong na wag po tayong sumuko sa mga trials and sufferings na ating pinagdadaanan. All glory to God po. And again, thank you for letting me share.